Sa kabila ng patuloy na pagpapakita ng lakas nila sa buong mundo, malinaw na talaga na malalim na ang krisis para sa Iran. Unti-unti na kasing tinutumba ng Israel ang mga kaalyado ng Tehran sa rehiyon na ginagamit nila sa mga proxy war na nagiging mas mahina ito sa mga labanan. At habang sinisikap ng United States na limitahan ang saklaw ng tugon o ganti ng Israel, maring mapinsala ng mga pag-atake ang marupok na ekonomiya ng Iran. Magdulot ng hidwaan sa mga kalaban ng gobyerno at pigilan ang pag-asa ng bagong pangulo ng bansa na pabor sa reforma ay magdadala ng panahon ng pakikipag-ugnayan sa kanluran. Tinuturing ng mga leader ng Iran na lalong walang hadlang ang Israel habang ito'y umaabot sa rehiyon. Hindi pinapansin ang mga panawagan ng Administrasyong Biden na bawasan ang pambobomba at gayon din ang mga sibilyan sa mga lugar tulad ng Gaza at sa Beirut. Sa nakarang ilang buwan, pinatay na nga ng intelihensya at puwersang militar ng Israel ang mga leader ng Hezbollah at ng Hamas. Pumasok din ito sa timog ng Lebanon at nagpadala ng mas maraming military sa Gaza Strip, kung saan kamakailan sinakop ng Jabalia Refugee Camp sa Hilaga. Habang patuloy na humihina ang mga proxy ng Iran sa rehiyon, ay ilang linggo na lamang mula sa pagbuo ng uranium hanggang sa antas ng armas ang inaantay. Tumataas na ang atensyon sa mga aktibidad na nukleyar ang Islamic Republic ng Iran. Bagaman wala pang pampublikong ebidensya na nagpasya na itong mag-produce ng bomba, pero ito ay kanilang inuumpisa na. Tungkol sa fissile material, napakalapit na nila. Sa loob ng 2 hanggang 3 linggo, maaari silang makapagbuo ng sapat para sa 3 nuclear devices. At pagkatapos nito, 3 pang iba sa loob ng ilang pang linggo. Magsasagawa ang Iran ng isang nuclear warhead na mangangailangan ng higit pang panahon. Bagaman sinabi nila na maaari silang magpasya o ang Iran na lumikha lamang ng bomba na walang missile warhead. Tinatayang mga 6 na buwan hanggang 1 taon at kalahati pa ang kanilang aantayin. Tungkol sa ganitong desisyon, ayon sa kanila, hindi kinakailangang mula sa mga mataas na leader ng rehimen, kundi mula sa mga dating nakakataas na miyembro tungkol sa pangangailangan na baguhin ang seguridad at nukleyar na doktrina ng Iran, habang may mga taong ibang boses naman ang sinusulong at ito ay kabaliktaran. Sa huli, nakasalalay ang desisyon kay Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa kanya, ay hindi matitiyak ng Iran ng anumang desisyon na magkaroon ng breakthrough at hindi magriresulta sa atake sa mga pasilidad nito. Gayunpaman, may posibilidad ang isang nuclear breakout ng Iran dahil sa mga kaganapan ng tigmaan sa pagitan ng Israel at mga proxy ng Iran. Ang kanilang paghina at ang direktang pag-atake ng Iran sa Israel at mga tugon ng Israel naman ay maring palakasin ang kampo sa Iran na naniniwala na ang nuclear force ang panghuli na panghadlang. In short, ito ang huling magiging alas ng kanilang bansa. Alam ng mga Iranian kung paano gawin ang technology na ito at sadyang maalam talaga sila dito. Ang pangunahing hadlang ay kung pipiliin ng pamunuan ng Iran na lumampas sa hangganan at gamitin ito sa pinakamadugong paraan. Ayon nga sa mga analyst, kahit na gumawa ang Iran ng makabuluhang pag-unlad sa nuclear project, walang konkretong ebidensya ng rehimeng ito ay gumawa ng pinal na desisyon na gawing armas ang mga kakayahan nitong nukleyar. Wala tayong patunay na nangyayari ito. Ang estratehiya ng Iran ay maring makaimpluwensya ng paghina sa mga puwersa nito. Ang Hezbollah at Hamas na nakatanggap ng malaking pag-atake mula sa Israel. Malaki talagang pagkapinsala sa puwersa ng Hezbollah, aniya nila,
na idinagdag pa na pinapahina nito ang deterrence ng Iran at maring hikayatin ang rehimen na suriin muli ang nuclear option bilang isang uri ng panghuli o pinal na bala laban sa Israel. In short, ito na lamang natitirang option ng pwersa ng Iran upang makaganti sa Israel. Patuloy pa rin talaga ang produksyon at akumulasyon ng Iran ng mataas na enriched uranium, sangkap sa pagbuo ng mga nuclear weapon. Nagpahayag ng alarma din ang United Kingdom, France at maging Germany na kilala sila bilang A3 na nagsasabi noong September 2024 ng maaksyon ng Iran ay malubhang nakakasira na sa pandaigdigang seguridad at nagpapahina sa pandaigdigang non-proliferation architecture. Hiniling ng A3 sa Iran na itigil ang nuclear escalation nito at bumalik sa paghigpit na ipinataw ng Joint Comprehensive Plan of Action. Nagpahayag din ng maalalahanin ang United Nations International Atomic Energy Agency o IAEA. Ayon sa ulat nito noong August 2023, ang Iran ang tanging non-nuclear weapon state na nag-produce at nag-accumulate ng mataas na enriched uranium. Itinuro ng IAEA ng Iran ay nakalikom ng sapat na 60% enriched uranium upang paikliin ang breakout time sa mas mahaba sa 2 linggo, kung ito ay magpasya na paabutin hanggang sa 90% o antas ng armas. Alam mo ba na ang Iran ay may kakayang makapag-produce ng unang 25 kilograms ng weapon grade uranium, which is sapat na para sa isang nuclear device sa loob lamang ng higit kumulang 1 linggo. Alam mo ba na noong March 2024 ay nakakuha ang intelligence ng Amerika at Israel ng ebidensya ng mga scientificong Iranian na nakikibahagi sa pananaliksik at computer modeling na may kaugnayan nga sa pagbuo ng nuclear explosives. Nagbabala ang mga opisyal ng Israel noong Agosto ng Iran ay lalong nakatuon na sa pagkuha ng mga sangkap na kinakailangan upang bumuo ng mga nuclear warhead. Ngunit sa kabilang panig naman ay nagsaad na ang Iran ay hindi kasalukuyang nagsasagawa ng mga pangunahing aktibidad na may kinalaman sa pagbuo ng armas nuclear na kinakailangan upang makabuo ng isang testable na nuclear devices.